Pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang babapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinapala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban din nawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa maangkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang nagahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay nagbibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ang babae, ang sanggol na nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas ay itanim mo ang iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ang iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang ng isang bansang makapangyarihan, at kung gayoy makakabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pagsiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Noong si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan.
Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng Adbyento at nasindihan na po ang 4 na kandila sa ating korona ng Adbyento. So ibig sabihin, tapos na ang ating paghihintay at dapat na tayong maghanda dahil 5 araw na lang o 6 mula ngayon ay birthday na o kaarawan na. O kaya naman, ipagdiriwang natin ang kanyang unang pagdating, yung kanyang pagsilang. Ang tanong, kamusta ang ating pakiramdam? Ano na ba ang nararamdaman natin sa mga panahong ito at sa mga susunod na araw? Excited ka ba? Masaya ka ba? Kapag sinabi ba na maligayang Pasko, maligaya ka ba talaga? O Paskong Pasko, nag-i-emote ka pa rin. Walang pinagkaiba yung Pasko at yung ordinaryong araw dahil walang nagbago sa ating mga hilatsa ng mukha o kaya naman walang nagbabago sa ating pag-uugali. Okay, balikan natin ulit ha para ma-refresh tayo kahit papano. Noong unang linggo, ang sabi po sa atin, tiyakin ninyo. Ha? Kumbaga, dapat sa birthday, maayos ang disposisyon natin. Ha? Sabi nung unang linggo, tiyakin ninyo na hindi magugumon sa paglalasing, sa katakawan, at sa mga alalahanin ng mundong ito. Malinaw po ba? Huwag isip ng mga bagay na hindi naman nakakatulong, hindi naman nakakabuti para sa atin. Huwag mong problemahin kung wala tayong inuman sa Sabado. Ha? Hindi yan yung kakulangan at hindi yan ang magpapasaya. Yan pa nga minsan ang nagiging dahilan para maging magulo ang Pasko dahil pagkainom, lasing, suntukan, awayan na. Malinaw ba, mga lay minister? Okay. Ikalawang linggo, ang paalala naman sa atin ni San Juan Bautista, ito yung the best preparation na dapat natin hindi kalimutan. Yung pagpunta natin doon sa Belen, ano ba ang dapat natin irigalo? Hindi material. Ang dapat nating irigalo ay pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yan yung the best gift na maibibigay natin na talagang nanggaling sa atin. Kasalanan na hinihingi ng tawad at handa namang patawarin ito ng Diyos. Ikatlong linggo, ang sabi sa atin ni San Juan Bautista, ang paalala niya sa atin, kung meron kang 2 damit, bigay mo yung isa. Ganon din, kung may pagkain ka, bigay mo din yung isa. Huwag matakaw, ha? Rereklamo, palaki ng palaki ang waistline, pero kain naman ang kain. Bawas. Nagbabawas para may maibigay. Kaya nga ang sabi din, maging totoo tayo sa kung sino tayo, ha? Maging totoo. Kung gusto mo talagang maging masaya sa Pasko, huwag kang magpanggap. Kung ano ang kaya ng budget, yun ang ihanda. Huwag kang magpumilit na dapat kumpleto ang pagkain dyan sa mesa. Malinaw ba?
Okay. At ngayon, sa ika-4 na linggo, ikinikwento sa atin itong pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Pero bago dumalaw, balikan natin, ha? Ipinahayag ng anghel kay Maria na siya ay magbubuntis. Kung tutuusin, malaking problema ito para kay Maria. Kasi hindi pa sila nagsisiping ni Jose, buntis na siya. Malaking problema yan. Pero, nang malaman ni Maria mula sa anghel na si Elizabeth na kanyang pinsan na matanda na, malapit na manganak, kaya itong si Maria nagmamadaling pumunta kay Elizabeth para tumulong kay Elizabeth. Kasi mayroong sitwasyon si Elizabeth. Matanda na si Elizabeth, delikado sa kanya ang kanyang pagbubuntis. Kaya minabuti ni Maria na pagsilbihan itong kanyang pinsan na nangangailangan ng pagkalinga. Siguro, no, pagbuntis po kasi, di ba po, pag nakikita ninyo, hirap siyang tumayo, hirap siyang magbanyo, hirap siyang kumilos dahil nga delikado yung kanyang pagbubuntis. Pero, ang maganda rito na dapat nating matutunan ay tinanggap ni Maria ang salita, ang mabuting balita, si Jesus. Nakukuha po ba? Tinanggap niya. Ibig sabihin, literal, nasa kanya si Jesus. Kaya po, kahit na mayroong sitwasyon, mayroong pagdaraanan si Maria, sabihin na natin, mayroong problema si Maria, pero dahil nasa kanya si Jesus, hindi nawala yung kaligayahan na mayroon siya. Yung saya na mayroon siya. Kaya nga, sa pagdalaw niya kay Elizabeth, naramdaman ni Elizabeth yung sayang dala-dala ni Maria at ito'y naibahagi niya kay Elizabeth. Kaya ang sabi ni Elizabeth, pagkarinig ko pa lang sa bati mo, sa boses mo, hindi lang ako, pati yung sanggol sa sinapupunan ko naging masaya. Halos lumundag, sumisipa. Nakuha ba? Mataas lang yung energy ko, no? Pero, ganun pala. Yung itinuturo sa atin, yung kahalagahan na kapag ang isang tao natutong makinig at tumanggap sa salita ng Diyos, kahit may problema, nagagawa niyang maging masaya at makapagpasaya ng iba. Ngayon, alam na natin, bakit sa kabila ng handa ka naman, meron ka ng bagong damit, meron ka ng panghanda sa Pasko, okay ka na, bakit malungkot? Bakit malungkot ang buhay? Yun kasi yung wala. Baka, yun yung nawawala sa atin. Ayaw natin o hindi pa talaga natin tinatanggap sa ating pagkatao si Jesus. Kaya nga, imbis na
maging masaya sa pagdating sa kanyang pagsilang, ang tingin natin, problema ang kanyang pagsilang. Namomoblema tayo. At dahil namomoblema, hindi mo magawang maging masaya. At dahil hindi ka masaya, nanghahawa ka ng kalungkutan o kaya ng galit sa iba. Parang virus. Di ba? Parang virus. Minsan, tingnan din natin, no? Kapag may dinadalaw ba tayo, sila ba nagiging masaya? O dumarating ka pa lang, halos pagsarhan ka na ng pinto? Yung mga, hindi ko alam, yung mga bata, no? Kapag dinadalaw ba kayo ng mga bata, pag Pasko, masaya ba kayo? O namomoblema kayo dahil pag yung bata, no? Pag dumadalaw yung bata sa mga ninong at ninang, meron pa mga bit-bit, di ba, no? Wala sa budget. Wala sa budget. Bakit naghila, nagsama pa? Nagsama pa. Di ba? Pero ulitin ko po, no? Napakaganda kasi ng ipinapakita sa ating katangian, no, ni Maria. At ito yung dapat natin din mas madala. No, yung kaligayahan na mayroon ka. Yung kaligayahan na, alam mo yung hindi mabibili ng pera. Sana at least sa buhay natin, sana naramdaman natin yon, yung kaligayahan na hindi matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Of course, masaya ka, okay, nakabili ka ng bagong cellphone, okay, masaya ka, nakakuha ka ng bagong sapatos, damit, o kung ano pa man, okay, masaya ka. Pero nawa, mas maramdaman natin yung saya, yung kaligayahan, na walang katumbas. Yung basta lang, alam mong, bakit ganun? Bakit ang saya-saya ko? Kahit may problema, kahit may pinagdadaanan, bakit masaya ako? At nakakapagpasaya pa? Baka po, no? Baka nga. Dahil naiintindihan na natin ang salita ng Diyos at tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Kami dumadalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa mga sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa, pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, ang iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamigha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglokob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Poon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka,
ay taratnan mo. May pananalig tapat sa'yo, sinisikap sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ng pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabig sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati